pagligtas. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y natitipon dito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At ngayong araw, ating ginugunita ang pagkareyna ng ating mahal na Berheng Maria. Ating isama sa ating pagdiriwang na ito ang lahat ng mga panalangin, mga intensyon na daladala ninyo sa inyong puso't isipan na idinudulog ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio at ng ating mahal na ina. Atin ding isinasama ang panalangin ng ating mga kapatid na nakikiisa sa pagdiriwang natin ngayon sa lahat ng mga social media platform ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinagsigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo
ay susunugin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang mga ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako ay dalaga?" tanong ni Maria.
Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ay nasa 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, sa maulang umagang ito, tayo ay nagkakatipon dito sa pagparangal sa ating mahal na Inang Birhen sa ating paggunita sa kanyang pagkareyna. At kung usaping reyna ang pag-uusapan, tayo pong mga Pilipino ay sanay na sanay sa mga ganyan. Kasi sa ating kultura, meron tayong Reyna Elena tuwing buwan ng Mayo sa Santa Cruzan. Meron tayong reyna sa mga piyesta. Meron tayong reyna sa karaoke at sa videoke. At syempre, sa bahay natin, si nanay ang reyna. Naalala ko yung isang kwento ng isang bata noong tinanong siya sa eskwela, Utoy, sino ba ang hari sa bahay nyo? Ang sagot ng bata, si tatay po. Tuwang-tuwa ang guro, pero nadugtungan ng bata. Si tatay ang hari, pero si nanay ang reyna. At si nanay din po ang may hawak ng korona, ng espada, ng selyo at ng kaharian. Si nanay pa rin po ang nasusunod kahit si tatay ang hari. Pero seryoso mga kapatid, ganyan din nakikita ang pagiging reyna. Hindi lang dahil sa korona, kundi dahil sa pagmamahal at pamumuno sa puso. Sa ating unang pagbasa, balikan natin, sinabi ni Propeta Isaias, isang sanggol ang ipinanganak para sa atin. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Ang hari ng lahat ay ipinanganak bilang isang bata. At sino ang naging ina ng hari? Walang iba kundi ang ating mahal na ina na si Birheng Maria. Kaya siya ang reyna. Reyna si Maria, hindi dahil siya ay may trono, kundi dahil siya ang ina ng hari ng mga hari. Sa atin pong ebanghelyo, ating narinig ang kwento ng fiat ni Maria, ang kanyang oo sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, sa plano ng Diyos para sa kanyang sangkatauhan sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Hindi siya nagtanong kung may kontrata ba o kung may benepisyo ba o kung may kasama ba itong palasyo at kung ano-ano pa. Ang sagot lamang ng ating mahal na ina, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Mga kapatid, kung tutuusin, madaling magsabi ng oo kapag malinaw ang lahat. Pero si Maria, nagtiwala kahit hindi niya alam ang lahat ng mangyayari. At doon siya naging tunay na reyna. Hindi reyna ng kayamanan, kundi reyna ng pananampalataya at pagtitiwala. Mga kapatid, sa ating sambayanan, kung tutuusin, maraming Maria, lalong-lalo na sa ating mga tahanan. Sino ba ang unang nagigising para maghanda ng almusal? Hindi po ba
sa ating kulturang Pilipino ang ating mga nanay. Kung sila ang unang nagigising, sila rin ang huling matutulog. Naglalaba, nagbabantay ng mga bata, nag-aalaga kung may sakit, yan ang mga nanay. Sino ang laging nagdarasal sa harap ng altar, di pamilya kapag may problema? Hindi po ba si nanay din? Kaya nga, si nanay ang reyna ng pamilya, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa kanyang sakripisyo at pagmamahal. Ganyan ang ating mahal na ina. Siya ang reyna ng langit at lupa dahil siya ang unang nagtiwala sa Diyos at nagmahal ng buo para sa kanyang anak at sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay tinatawagan, una, matuto tayong magtiwala sa Diyos gaya ng pagtitiwala ni Maria. Huwag puro tanong na paano ba ito, Lord, kundi matutong magsabi, sige Lord, gawin mo sa akin ang iyong kalooban. Pangalawa, magmahal ng may sakripisyo. Ang tunay na pamumuno ay hindi sa utos, kundi sa paglilingkod. At pangatlo, ipamana ang pananampalataya. Katulad ng ginagawa ng mga nanay at tatay natin sa bahay, sila ang unang nagtuturo ng Ama namin, ng Abaginong Maria, at lahat ng tungkol sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Mga kapatid, tandaan natin, si Maria ay reyna hindi dahil siya ay mataas, kundi dahil siya ay mapagkumbaba. Siya ang reyna na hindi dahil malayo, kundi dahil siya ay malapit. Malapit sa kanyang anak at malapit din sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kung minsan pakiramdam natin talo tayo sa buhay, alalahanin natin, may reyna tayong kasama na magdadasal para sa atin. Si Maria, ang ina ng prinsipe ng kapayapaan. Mahal na Berheng Maria, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya
ang kapayapaan ng kalooban sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin at mga intensyon. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoong, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariang Mahal na Birhen, ay nakikiusap na sa kruluhan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang pagkareyna ng aming mahal na ina. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na berheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ngalan ng naririto, sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariang Berheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, katulad ng pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan.
Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ika-4, sa darating na August 23 or bukas po ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, ay patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Samang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naialay ang banal na misa. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama po sa panalangin. Tayo ay nasa ika-22 araw na ng Agosto, pagunita sa pagkarayna ng mahal na Birheng Maria. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya lahat ng ating kasiyahan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. O Diyos ng mga bansa ay nagbigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo, sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami sa iyong patatawarin dahil muling pinako ang Kristong maawain. Talos namin kulang pa pagsisikap na tupdin na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat nang walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, na walang kanya-kanya dahil sa isang angkan lamang. Tayo po'y magsiupo. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko panibaguhin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan, ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain,
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng inyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haying sinunog, di ka nadudugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Magala ka Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo. Ngunit mahahabagdi siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon ng iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mong sa iyo'y umiibig, dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pag-unlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay. Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon, ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magala ka Jerusalem, sapagat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayo mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayo mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang magbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, yaong yelong pumapatak. Para itong alikabok na sa lupay lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita
upang panibaguhin ang daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay o hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig ng anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumagawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. At iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong kanyang nilalang at tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak. Muli tayong manawagan sa Kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na mawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual. Puniin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan.
Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagkumbaba at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mga mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mo kaming lubos niyang idinadalangin na makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat.